Bago rin mag-akit. May mga kapatid po yung natin kasama ngayon. Mapinahan po sila nasa pa. Atin po mensahe po sa tao po ito. May isang karakter po sa Biblia na ang kanyang bahala ay napagitnaman ng 8 beses. 5 beses sa Joshua at 3 beses sa tao ni Man. So, hindi po siya malinig na binabangkit sa Biblia. Pero marami mga bagay na pwede natin matutunan sa karakter na ito sa Biblia. Ito po si Rahab. Isa actually, makikita natin, siya po ay isang matuto o prostitute na nagigtas sa 2 espiya na sinugo ni Joshua. Yung po makikita natin kasaysayan ni Rahab. Pagka siya po na pagsisinungaling ay napapagit. Palagi siya napapagit. Kasi nga, nagsinungaling siya. Itinatwa niya yung 2 espiya sa kanyang tahanan. Pero ito siya, makikita natin. Kailangan natin mong ma-appreciate yung ginawa niya at unawain siya. At dahil siya isang prostitute. Kumbaga, siya po ay usap-usap po yung hindi po lang po natin, hindi siya tinitinala ng mga tao. Ito po isang profesyon na pinakamababa sa lahat ng ginagawa ng tao. Pero sa ganun talaga ay Rahab, ay siya po ay dapat natin i-appreciate yung ginawa niya at unawain itong karakter na ito sa Biblia. So ito si Rahab, mga kapatid. So isang panuto, harlot o prostitute. Siya po sikat na makikita natin. Sapagkat nung siguro ni Joshua ng espiya, sila po pumunta sa tahanan niya, si Rahab. At tumira sila ito. Hindi natin alam yung dahilan kung bakit ito. Maaaring convenient na pupunta ro dahil maraming tao pupunta ro. O ito ay may binibigay sa ating kahulugan ng Diyos. Hindi natin na malalaman natin sa pag-isaysayan nito. Pero kung dahilan, tapos sila pumunta, hindi natin alam. Pumunta yung mga talang espiya doon sa tahanan ni Rahab. Pero si Rahab, siya po ay isang Canaanite, yung taga-Canaan, taga-Jericho. Pero kilala niya ang Diyos. Sabihin, kilala niya ang Diyos. At kinikilala niya kasi siya ay tunay na Diyos. Tingnan po natin ito po. Ito sa Joshua chapter 2 verse 10. For we have heard how the Lord dried out the water of the Red Sea. So alam nila yung nangyari sa pagtakas ng Israel mula sa ito. Totoo po na walang internet, walang TV, walang radyo. Sa panahon na yun, ang komunikasyon yung mabata. Pero ang mga bagay na nangyayari, nalaman nila na ito paano. So nalaman ng mga taga-Jericho, kasama ni Rahab, yung nangyari doon sa Red Sea. For you, when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites, who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you actually destroyed. So alam nila yung mga pangyayari na po. Kahit sa paglalakbay nila ng Joshua, matungo sa lupang itinangan. And as soon as we heard these things, our hearts melted. Siyempre, natakot sila. Doon nila yung Diyos gumawa ng mga bagay ay pinapay na bansang Israel yung mga bansang Israel. Either there remain any more courage in anyone because of you. Natakot na kami for the Lord your God, namin na, ang Panginoon yung Diyos, is God in heaven, above and on earth beneath. So hindi na rin yung magpapakilala ng Diyos. Hindi siya nagpapakilala sa actually ng Diyos. Nalalaman nila na sa actually ng Diyos sa mga bagay na ginagawa niya. So nabalitaan ng Rahab at ng mga taga-Jericho, yung nangyari sa mga sinasabi niya rito, natakot sila. Alam nila na sila rin
matatalo. Sipin ninyo, ang kaharian ng Indo, hindi nagwagi laban sa kanila. Yun ay isang mga kaharian kaysa sa Jericho, ay isang lusod laban sa Canaan. So, tiyak may matatalo. So, yung isang bagay makikita natin, kilala niya ang Panginoon. So, dahil sa mga bagay na kanya dati, yung mga bagay na kanya dati, kaya nagbigay sa kanya ng pinig ng pananampalataya sa Diyos. So, hindi sa ordinaryong Canaan na walang pagpapakilala sa Diyos. At itinapugay dalawang spies. Hindi natin alam kung alam ni Rahab yung lahi ng dalawa. Hindi natin yan, isa'y natin. So the king of Jericho, ito yung bahagi ko ng talata. So the king of Jericho sent Rahab, saying, bring out the men who have come to you. Kumalitaan nila, may pumasok. Dahil prostitute nga. Who have entered your house, for they have come to search out all the country. So the spy mga hindi sila mga taga-Canaan. Siguro mayroong pagkakaiba sa pagdadari ng mga tao na taga-Israel at sa mga tao taga-Jericho. Bakit malalaman hindi sila taga-Rome? Then the Lord looked at two men and hid them. And so she said, yes, the men came to me. But I did not know where they were from. Hindi ko alam kung taga-saan sila. And it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went down. Wala na sila, tumahan na sila. Where the men went, I do not know. Saan sila pumunta? Hindi ko alam. Pursue them quickly, for you may overtake them. So, sinungaling. Ito po ay isang pagbihirang pangyayari na sinungaling. Maraming tatanong kung nagkasala siya, may sinungaling. Sinungaling siya. Hindi sinabing totoo na yung mga tao ito pa sa bahay niya. Hinabi niya, tumakas sila. Kung gusto niyo silang malatag pa, puntag nyo, magpadali kayo, makakauputan pa niyo sila. Yun ang sabi ni Rahab. So, tinalo niya yung dalawang espiya. At ang kanyang pamilya ay naligtas. Walang taong naligtas sa lusod na yun. Hindi malaban sa pamilya ni Rahab. Dahil ako sa ginawa niya pagtulong doon sa mga spies na makatakas. Dito sa Joshua, chapter verse 17 and 19. Now the city shall be doomed by the Lord of destruction. Israel. At napakalanan mo natin dito, yun ba? Kung gano'ng kakapal, gano'ng katakas, yung walls of Jericho. Kung saan doon naparaan, hindi mo siya masisira. Ito'y sinira ng Diyos. Ang sinabi lang niya sa bansa ng Israel, itong araw ay mayang lilibot sa paligid ng Jericho. Itong araw ay. Sa kapitong araw ay itong place yung ano yung mga pakatan, itong basis. At magigibakan niya ang kuta ng Jericho. Kaya niya. So masisira talaga yung syudad, pati yung mga tao po. On Rahab, the harlot shall live. She and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. And you, by all means, abstain from the cursed things, that should become a curse when you take of the cursed things. Ito yung mga idols of lugar, and make the camp of Israel a curse and trouble it. But all the silver and gold, and the vessels of bronze and iron, are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Ito yung mga bronze, iron, silver, gold, mahalaga natin kaya sa kawayawan ng templo ng Diyos. So, naligtas yung kanyang isang pamilya. Halos yung ginawa niya. Kasi, naubigay siya ng pangako. Pagka kahit niya darating araw, pag-ibigay ng Diyos sa lugar na ito, ligtas mo kami kanya. At yung dalawang spy, sila po yung nanawar, ito po yung ginanap. Yung sira at pamilya niya, sila po ay naligtas. Yung context po nito, ito tungkol sa destruction of Jericho. Dahil sabi ng Diyos sa bansang Israel, lahat ng mga tao sa lugar patayin siya na lahat. Wala rin hindi nila. Patayin siya na lahat. Dahil later on, kung meron sila hindi nila, yung mga tao ay maging kawin nila. Nangyari yan. Meron sila hindi nila. Mga Palestino, maging kawin nila later on. So ito po ay
Ito yung complex. Sabi ng Diyos, sabi mo kanina, lalo mga ama niya, ito please kay Liligo, doon, ganyan. Dala-dala niyo aking okay na. Kasi kung itong araw, 7 beses kumain niya yung mga pakaka. Ang tawag sa kanyang puta ng Jericho. Doon sa Joshua chapter 2, sabi ng Panginoon, ibinigay ko lang sa inyo, Jericho. Pero hindi pa lang binigay. Ibig sabihin, ibinigay ko sa inyo, Jericho. Kung gagawin ito. Nung ginawa nyo ngayon, sa chapter 6, binayin, nakuha nila Jericho. At kung mababalitaan niya ng mga syudad sa paligid ng Jericho, makakapot din sila dahil ang Jericho pinaka-shape at secure na pag-lugsod sa lugar na yun. At ito yung context, hindi pa ang puta ng Jericho. At sabi ng Diyos kay Joshua, hindi kayo maging matapa. Kasi nakakatakot yun. Ang bansa Israel, bilang isang bansa, hindi sila makapag-irihan kung ang pinag-uusapan ay kailan maupo. Hindi sila makapag-irihan. Hindi nila kaya talunin ng Jericho sa sarili nilang lakas. Ay sabi ng Diyos kay Jericho, ay kay Joshua, magtiwala na kanya. Only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For you'll make your way prosperous, and then you will have a good success. And by that commanded you, be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yan po ang ito sa Joshua. Kung kayo magiging tapat ayon sa kautusan, may kondisyon, di ba? Kung hindi ka kaya pupunta sa kaliwa o sa kanan ng kautusan, sabihin nung dalawa na bibigyan niya, ako'y kasama mo kahit sa pumunta. So nasabihin ng Diyos na ibigay mo sa iyo Jericho, hindi natatakot si Diyos dahil may pangako ng Diyos sa kanya. Bigyan magiging tapat sa kautusan, Moses na hindi ko kayo iiwan. Ito rin po isa sa atin. Kung hindi tayo aalis sa kautusan ng Panginoon, hindi rin tayo mahal ng Diyos. Gagawin niya pinangako sa atin. So, naging pinangako ng Diyos, ibibigay niya Jericho, naniniwala sa Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos kanina. Sabi nga natin kanina, ang kaganyagan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang bayan na hindi kumana sa lugar na yun. Pasilin po natin, ang Canaan at saka yung Egypt, malapit na yun. Kung pwede lang lakarin nyo sa loob ng isang buwan, nakakalap na sila. Malapit na yun. Buti kukuha kayo ng papa sa between Egypt and Israel, nakakalapit na ito. Kaya mga tikmaan, araw lang pinag-uusapan. Malapit na. So, kung ano man ang nangyari sa lupay ng Egypto at sa mga karating lugar, madali na, may para mabalita. Kasi mabalita iba na mga nangyayari, mga pangyayari. So, kung wala na katanyagan ng Diyos, yung binasa natin kanina, di ba? Yung inulit lang natin binasa natin kanina. Napalitaan natin kanina kung anong ginawa ng Diyos sa mga Hintyo, sa mga kahari ng Amorita, si Honor, so talagang lahat sila lahat. Kaya natatakot kami kanina. Wala na kayong tapak na din sa akin dito sa lugar nito. So doon sila sa loob, hindi talaga doon si sila. Naalala na kilala na nila at kapagkamihan ng Diyos. Kung pasilin natin, sila na bulan. Ang may pananabulan tayo. Kaya lahat na lang pili. Nabalitaan nila lahat sa nangyari sa mga binanggit dito, pero hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Sila na. Sabi niya, for the Lord your God is God in heaven, above and on earth beneath. Kinikilala niya siya ang tuloy na Diyos niya. So, meron na pili ng pananampalataya kay Rahab doon sa mga bagay na nabalitaan niya na ginawa ng Diyos. Hindi makikita natin. Tapos, si Rahab, nung ginawa ko niyo, itago niya itong mga galong espiya, ito po iba natin pangalan sa sarili niya. Imagine po natin kung
nakuha nila yung spy. At tatanungin nila, sino nagtapos sila? Kapatid sila. Hindi lang sila, pati pamilya niya. So malaking panganib ang kinuha niya lahat doon sa kanyang ginawa. Sa aking opinion, ginawa niya lahat yun dahil naniniwala siya sa Diyos. Ito dalawang espiya na ito ay galing sa bahay ng Diyos kanya para titingnan na ang Luzon. Tinapin na. So, yung po'y nagbigay ng panganib sa kanya sarili. At yung pangako na hinihingi ni Rahab doon sa dalawang spy, ito naman. Ginagin sa sa Joshua, chapter 2, verse 2. Now, therefore, I beg you, swear to me, by the Lord. Sa Old Testament, sa Old Testament, Moises, may isang pa, kailangan gawin. Since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house, and give me true token, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, wala sa asawa, di ba? And all that they have, and deliver our lives from death. Wala sa asawa. Dahil siya naging asawa, nag-isa sa mga pinuno ng ating Panginoon, mamaya makikita natin. So the man answered her, our lives for yours. If none of you tell this business of ours, and it shall be when the Lord has given us the land, we will deal kindly and truly with it. So, sige, gagawin natin ito. So may hinihingi sa pangako, sila sumumpa, at sila sumangalan. Nakita natin, sila naligtas. Sila naman ang tagkana sa Jericho na naligtas dahil pinangako sa kanila. So sa Joshua chapter 6, verse 22, but Joshua had said to the two men who had spied out the country, go into the Harlot's house, and from there bring out the woman and all that she has. As he swore to them, pinangako sila. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all their relatives and left them outside the camp of Israel. Hindi naman sila sa lugar ng mga Israelita. Niligtas sila dahil nga nangako sila na sila iligtas. So yung pananampalataya ni Rahab, nagkaroon ng buwan. Ginawa din bagay na yun dahil sa gitna ng pagsinungaling niya. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So dito po, Hebrews chapter 11, verse 21, ito yung pangalawang pagkakataon na binanggit ang pangalan sa baptism. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe. So yung ginawa niya ay naniniwala sa Diyos. When she had received the spies with peace. Kung hindi sila sinungaling, naniniwala tayo na gagawa Diyos na liligtas na rin yung spy. Pero yung ginawa niya, tinanggap yung spy na may kapayapaan. Pansin niyo, tinanggap niya. Hindi sinabi na tinago niya. Tinanggap niya na may kapayapaan. So, sa isa't paraan, nalaman niyo at sinaniwala, kaya ginawa niyo. So, yung pananampalataya niya sa Diyos, ito mo pa, yung sinasabi sa Hebrews chapter 11, verse 31. Ngayon, yung pagsisinungaling na nagligtas sa mga Dorispia ay pinahintulot ng Diyos. Ito po isang katanungan na hanggang sa panahon na nangyari, hanggang sa panahon natin, sa dati na pag-isinungaling. Dahil ang pagsisinungaling sa naman ang Diyos ay salanan. Walang white lies, walang black lies, walang gray lies, kasi nakuha pa rin yun. At ang mga tao ng Diyos ay hindi dapat magsinungaling. So, hindi isa, kayo siya. Dahil pinabayaran ko ng Diyos, pinahintulutan niya. Hindi contradiction sa Biblia. Yung po hindi naniniwala sa Bible, ginagamit nito tahinan yan. Para sabihin, hindi naman totoo ang Diyos na yan. Di ba mo, pinagbabawa niya kung sinungaling, tapos pinabayaran niya sinungaling sa lahat. So, hindi maging contradiction dahil sinasabi ng Biblia, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Sa naman ano? Wala naman sinabing black lies, white lies sa Biblia. Kasi sinungaling. Kilala ko ba yung si Machiavelli? Ito po yung Italian philosopher na sinasabi niya, the end justifies the means. Kung mabuti ang lagawin mo kahit hindi parang masama, tama mo rin yun. Eh, hindi mali yun. Dapat the end justifies
The means to be justifies the end. Magandang layunin mo, baliktad ako yung justify. Mabuting layunin mo, dapat tama rin paraan mo. Kung kilala si Robin Hood, hindi si Robin Hood Padilla, si Robin Hood, kapatid nila, ang national hero na suicide lahat. Si Robin Hood naglalakaw siya para magtulong sa mga tao. Mali yun, dahil mali yung paraan niya. Pero kasi ang hero ko rin siya ng suicide lahat, si Robin Hood. Hindi pa lang tutong tao siya o hindi, pero siya national hero sa suicide lahat. Hindi rin Machiavellian, mga kapatid. Pero ito, si Rahab may nagsinungaling. Kahit ang motivation niya ay motivate. Pero sinungaling. So, yung pag-sinungaling Rahab ay pinayanan, hindi, sinungaling pa niya. Ang kanyang pananampalataya, nakikita natin, ang sinasabi sa Biblia ay sinungaling. Tuloy mo na. Ngayon, meron tayo ng bagay na observe sa kasaysayan ng Rahab. Ang bawat iba, siya pinupuloy niya ang pananampalataya ni Rahab, hindi yung kanyang pagsisinungaling. Ngayon, sa ito si Leonard Joyce kinuha. Tinanggap niya kanya yung spies na may kapayapaan. Yung sinabing tinahin niya, so, ano yung paniwala? Yung po ay kailangan ng tao. Lahat ng tao gano'n, siya tayo rito sa building na ito, may pagkakato na kinakailangan tayo tumindig sa tama, hindi mo magawa dahil natatama na. Yun ito. Lahat ng mga karakter sa Biblia, gano'n sila lahat. Walang Superman sa Biblia. Si Abraham, gano'n may sinungaling ka. Noong una, pumunta sila sa Egypto. Sabi yan, kapatid ka siya. Pumunta siya kay Abimelech, gano'n din, sa Gerard. Kapatid ka siya. Hindi naman niya kapatid. Si Sarah. Siya kalahatan ng kapatid, pero siya isang na. So kalahatan ng kasatuhan, siya nawali mo pa rin. Si Moses. Siya ay hindi pa sa atin ng Diyos. Kausapin mo yung batuhan niya. Pinupili ba ito? Sinabi niya. Kasama sa Diyos. Si David, si David. Si David, kinuha niya asawa ni Uriah. Ang kinatay niya. At si Pedro, doon din, tapos niya dininayang pagkakata, siya pastor po. Siya pastor po, ay siya ay taga-usig at taga-patay na magkasama. Pero sila yung mga tao sinasabi, may pananampalataya. So, ibig sabihin, kahit ginawa na ni Maria, nagsisi sila. Hindi lang nila kayo pagkakatarin. Kaya din kami sila, Diyos. Walang tao ginamit ng Diyos sa Biblia na walang pagkakamali. Wala tayong makikita na. Si Kristo lang ang Panginoon natin ng gano'n. So, pwede natin criticize si Rahab na nagsinuwala siya, nagkasala siya. Yun ito ang dalang kailangan niya. Pwede niya sabihin na dito sila. Hindi sila mababayaan ng Diyos, talaga yun, mababayaan siya ng Diyos. Na sila yung mamatay, kasama si Rahab. Pero siyempre, kahit meron sa pananampalataya sa Diyos, umiiral mo yung pagkakakot niya. Kaya nagsinuwala siya. Yun ang pinaka-convenient na paraan. At, tignan ninyo, kung tinitignan natin yung pagkakasala niya, eh, mas masama, kasi samahan niya yung kanyang pagiging patuto. At ang point na siya'y tinanggap niya ang mga espiya, kaya sumasampalataya sa ito sa pagiging patuto. So, naman mas maliit sa dalawa. Pareho na. Walang rangko kasalanan sa Biblia, pareho na sila. Kaya kayo magnanakaw, kaya kayo mapatay, direksyonan ka ng konti, pareho lang yun. Napupunta pa rin tayo sa Biblia. So, kung natin besides yung pagsisinungaling niya, mas ba? Yung way, mas matindi sa kanyang pagiging patuloy. Pareho lang yung magpatuloy. Natandaan po natin. Lahat tayo ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, tayo po works in progress. Ito sa Philippians chapter 2, verse 12. Kahit siya pasal po, hindi ko sinabi, ginagalan ko lang kayo. Hindi ko sila nahabol ko, tayo ng pasal po. Nahalaman tayo, magawa ligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kailangan pa rin tayo ng matulog. Hindi ito sa Philippians 2, 12. Kailangan pang minamahal ko, kung paano natin niyo ako sinusunod
Hindi lang ito siya naman ito, kundi kaya na may hindi yung kasama. Ay sa gawain niyo ang inyong sarili kaligtasan na may takot at pagiging walk out your own salvation. So yung pagpapatunay yun. Kung walk out your own salvation, kung nagkasal, lang nagbalik sa totoo. Nagkaroon ng gawa ng Panginoon. So, wala pa nang pagkakaya iba natin kay Rahab. Wala. Meron siya kainahan, meron din tayo kainahan. Meron siya kakulangan, meron din tayo kakulangan. Hindi ka nag-justify kakulangan natin. Ang sinasabi lang natin, sa gitna ng kakulangan ng mga tao ito, si Pablo, si Moises, si Peter, si Peter, kahit hindi pa pa, pinagkab sila ng Diyos, so sila nagsisi. Hindi magkakawin, hindi nila kasi at hindi nila, kung nagkakawin ka, kaya nagsisi. Kung nagkakawin ka, hindi ka nagsisi, wala kang naswa. So, pwede natin tamang isip na pagkatapos makataka si Rahab, wala po kung sa Jericho, ng city, ng ito Israel ng Diyos, siya nagsisi. At siya nakisama sa bansang Israel, at siya nabuhay sa pagsuwag sa Diyos. Tandaan natin, hindi tinatawag na mga gentil na naging mga Hudyo. Proselyte. So, sila mga gentil sa lahi, pero sila naging mga Hudyo, dahil sila nagpatuloy, kung lalaki sila, at sumunod sila sa Kausa ng Moises. Pero nangyay ka lang, dahil sila kasama sa bansang Israel, makikita natin. So, yun yung limang observasyon na pili natin pilihan sa pagsisinuhay niya. Sabi nagkasama. Oo, kasama siya. Nagsinuhay siya. Sabay nagsisi. Tama isipin, nagsisi siya. Kaya tinanggap siya ng Diyos, makikita natin. So, yun ang observasyon. Bakit natin kailangan mag-aaral sa lahat? Maraming dahilan. Kaya naman, makikita natin. Hindi sapat ang kalagayan mo ngayon. Para sabihin mo, hindi ka naman matapos sa Diyos. Ito isang pagtutok na tao. Alam ko lang, sa tanong natin, hindi nalusulmas na nabuhay. Pero nagbago siya. At nagsisi, at tinanggap siya ng Diyos. Tingnan niyo, kanina, siya'y kanyang remembrance with niya. Ay, hindi mo sistuhan niya. Ang remembrance with niya ay kanyang pananampalataya. Hindi kanya pagiging pakutot o yung paraan ng pamumuhay niya bilang nagkakanatay o yung sistuhan niya. Hindi na sila nagkakanatay. Kasi na yung pananampalataya niya, tinanggap ng spy ang mga kapayapaan. So, pananampalataya, kasi ang pananampalataya, nagigan sa pagigilig at pagigilig sa tao. Bakit kinausap siya ng Diyos? Tinanggap ng spy, kasi pananampalataya siya. Kahit wala si Rahab sa larawan, kahit ay parang sa kasyunwari, pwede pa rin iligtas ng Diyos yung dalang spy. At gawin pa rin niya yung kanyang plano na sinanin Jericho. Bakit nilagay yun? May dahilan, yun ba? Meron tayo matututunan doon sa kasalisahan ng Rahab. Siya'y patuto, hindi ka naman dapat, pero siya ng Diyos. Dahil siya'y nagbago, nang mapatunayan niya, mas napatunayan pa niya, natutuwa ang Diyos. Dahil nasira niya ang napalaking at pagpapagyan siya dahil ang Jericho. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang totality ng buhay natin. Hindi yung paminsan-minsan na pangyayari na nagkakasala tayo bago tayo nagsisi. Kung nagkakasala tayo, hindi na tayo nagsisi, kung tingnan bata ka, hindi ka may naligtas. Walang sino man sa atin. So, binataan ng araw-araw na hindi tayo nagkakamali. Pero nagsisisi tayo kung saan pagkata nagkamali. At nagbabalik tayo sa kalooban ng Diyos. Yun yung tingin ng Diyos. Kaya ng Diyos, wala na isa sa atin ang maging katulad ng ating Panginoon na hindi nagkasala. Kaya kung may tao, may kapag-awin, hindi magkasala, hindi natin kailangan ng kaligtasan ng Diyos. So, by kaya sa iyong correct, kailangan natin ng kaligtasan dahil nagkakasala tayo. At si Rahab ay nalawan na isa kalimbawa na makasalanan. Pero nagbago, nagsisi, at nagkakasala ng Diyos. Di ba? Yung magandang isipin natin kay Rahab, yung pananampalataya niya. Magbalik-balik ko tayo.
Ito rin po sa James. Ito po yung sabi sa atin was that Rahab, the harlot, was also justified by the Lord, when she received the messengers and sent them out another way. Tapos, sa Matthew chapter 1 verse 5, tingnan nyo, nandun sila na. Ito ang sa ating lahi ng ating Panginoon. Nandun sila na. Sila na yan, yung Rahab na pinag-aaral natin ngayon. Sabi niya, Salmon begat Boaz. Sino si Boaz? Di ba niya nasabi ni Ruth? Si Boaz ay ancestor ni David, pasinsin natin. Boaz pa si begat Boaz pa Rahab. Ang tatay ni Boaz ay si Rahab. Ang tatay niya ay si Salmon. So in other words, sila niyo si Rahab sa bansa Israel. At namuhay siya bilang isang Israelita. Boaz begat Obed by Ruth. Obed begat Jesse, and Jesse begat David. So minsan kaugnay sa ating Panginoon. David the king begat Solomon by her, when he the wife of Uriah. Ipasihin nyo. Sa ating lahi ng Panginoon, may magklaseng karakter na hindi mo tatanggapin. Pero kasama sila sa ating lahi ng Panginoon. In other words, hindi natin pwede ipagmalaki na tayo ay matuwid sa ating sarili para tayo naging matuwid dahil sa Panginoon. Kung tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tayo maging matuwid dahil pinapatawag tayo matuwid sa ating mga pag-arasal mo naman, lakad tayo sa matuwid. So, bagay sa ating friends, si Rahab ay namuhay na tapat pagkatapos sa sila nila sa bansang Israel. But otherwise, bakit sa parang sila sabi mo? Kaalam ng si Rahab ay dating patutok. Kung yun sa lalaki, most probably, hindi ka mag-aasal ng isang patutok. Maliban, kung makikipagayad mo, may patutok na din bago at ay mabuti pa ba? So, yun ang kasaysayan ni Rahab. Itang munting point sa kasaysayan ng Old Testament, walang beses na napagin sa Biblia. Pero may maraming kaunayan sa ating Panginoon. So yung ninuno ng ating Panginoon, si Rahab, dahil ng kasalanan, misyonary, tinatawag ng Diyos. At bago, at tinatawag ng Diyos. Tinatawag sa bayan. So alam po sa atin na, hindi tayo pwedeng magpag-tweet, magpalaki, ako yung isang mag-tweet na tao, wala tayong karapatan na gano'n. Tulad lang natin yung mga tao sa liputan, ang pagkain wala, dahil at makumabang sa doon sa Evangelyo, at tinatawag ng Diyos. So ito po ang aking mensahe sa mga ito, ang balik sa Isaiah.